330 millimeters, ganito karami ang ibinagsak na ulan ng nooy super bagyong Karina sa Cordillera, Hulyo noong 2024. Bagamat hindi direktang tumama sa kalupaan si super bagyong Karina, nagdulot ito ng matinding pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. Isa ang benggit sa mga napuruhan ng ulang dala nito. Pero ang senaryong naranasan noong 2024 hindi raw malabong maulit. Ito'y sa banta ng namumuong sama ng panahon sa karagatang Pasipiko na mas lumakas pa at nasa typhoon category na si Typhoon Bavi. Huli itong namataan 3,500 kilometers east ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour. At pagbugso ng 150 km per hour at kumikilos pa silangan sa bilis na 20 km per hour ayon sa Japan Meteorological Agency. Sakaling pumasok sa Philippine Area of Responsibility gabi ng Martes o madaling araw ng Miyerkules, tatawagin itong Inday. Paliwanag ng Pag-asa, hindi direktang tatama sa kalupaan ng bagyo, pero palalakasin naman ito ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na sa Hilaga at gitnang Luzon. Na-expect po natin na since super typhoon yung category, malaki po yung wind band nito. So na-expect natin sa mararamdaman yung cloudy skies sa east of northern Luzon. Gayunpaman, sa kasalukuyan since malayo pa yung forecast period, mababa pa po yung chance ng maglandfall. Ang banta ng super bagyo at habagat, isa na sa pinaghahandaan ni Nanay Presentasyon ng Barangay Outlook Drive, Baguio City. Pangamba niya ang pagguho ng lupa. Binalikan niya rin ang naging epekto ni Bagyong Emong, Hulyo noong nakaraang taon. Mamaya bug sabi dito sa amin. Yung bahay dyan sa kabila, napunta na dito sa bahay namin. Takot na takot hindi namin alam kung saan kami, saan kami lalabas. Kasi yung pintuan namin dito, yun mismo ang napunta yung buong bahay at saka lupa. Kaya hindi namin mabuksan. Ang mga pagguho ng lupa dahil sa malakas na buhos ng ulan, isa na sa tinututukan ng OCD at ng ilang barangay sa Baguio City. Naglabas na tayo ng advisory sa mga landslide prone area, yung mga flood prone area, at yan po ay nilalabas ng Mines and Geosciences Bureau. So nag-conduct na rin tayo ng pre-disaster risk assessment. So nandun na po yung ang ina-assess natin doon, yung mga most likely na mangyayari. Nakahanda kami kat lalo na ito'y community disaster kat nakahanda kami laging dagito'y gamit mi nakahanda mo dito na BDR imumi nga gamit at saka bilang daman umayon nga bagyo, talaga nga 24 hours kami nga duty dito sa barangay. Sa ngayon, paalala nila sa publiko ang pagiging alerto. Anumang oras ihanda ang go bag, alamin ang mga emergency hotlines at makinig lamang sa mga lehitimong impormasyon. Angel Arquero, RNG News.